nananawagan ngayon yung mga supporter ni Bongbong Marcos, itong mga bangaglista, tangalista, loyalista, na si Trillanes ay tumakbo daw sa pagka-presidente para sa 2028. So ito yung sinasabi natin, mga kababayan, na dati po na never again, ngayon never against. So sila na mismo ngayon yung gustong manawagan na patakbuhin itong si Trillanes sa pagka-presidente. Tandaan natin, mga kababayan, na hindi nga kayang ipanalo ni Trillanes yung pagkasenador. Bumaba sa pagkamayor. Hindi nga niya mapanalo yung pagkamayor. Ngayon tatakbo pang senador. Yung ginamit nila kasi di umano na basihan ay itong pagtestimony ni Trillanes. Dahil napatunayan daw nila na si Trillanes ay credible. Si Trillanes daw ay totoo yung kanyang mga source laban po sa mga Duterte, particularly po kay Tatay Digong, kay Vice President Sara, doon sa nilabas niya ng mga bank records. Pero hindi nila nakita, o baka nakita naman nila, pero nagkukunwari lang sila, na yung mga bank records ng BPI na nilabas ni Trillanes, ay sinabi nga ng BPI na hindi galing sa kanila yung format at yung mga dokumento na yon. Pero hindi nila tinitingnan yun kasi ganyan po sila eh. Mga DDH po sila. Die hard Duterte haters po sila. So kahit anong may palabas lang laban sa mga Duterte ay gagamitin nila yan. At hindi nila titingnan kung ano yung kamalian. So ito ngayon, yung ginagawa nila. Ito ngayon, yung pagpapakita nila ng suporta kay Trillanes. And sinabi din nung AMLAC, nung unang nilabas ito ni Trillanes, sabi ng AMLAC, walang sapat na basihan at hindi totoo itong sinasabi po ni Trillanes. At ngayon lang, nung nagkapalit ng tawag ito, executive director ng AMLAC, ngayon lang kinonfirm. Pero tandaan natin, mga kabayan, ang bilis gumawa ng istorya ngayon. Nasa kanila lang kung paano nila ito patunayan pagdating po ng bloodbath, pagdating po ng proper trial. Alam naman natin yan kung saan yung proper trial. Saglit lang. Alam naman natin kung saan yung proper trial ay nasa Senado. And now, no, ay wala silang maipantapat. Kasi kunwari si Leni Robredo ay nagpapakipot, kunwari si Leni Robredo ay nagpapapressure na siya daw po ay hindi na tatakbo. So siguro, yung nakita ng mga bangaglista, loyalistang tanga, ay itong si Trillanes, yung pwede nilang ipantapat kay Inday Sara Duterte. Pero nako po, mga kababayan po natin. Kung si Risa Hontiveros nga ay hindi nga umaangat sa survey, di ba? Tapos ang gagamitin pa nila si Trillanes. Grabe, no? Gano'n na po sila kadesperado para talunin po yung ating Vice Presidente. So, good luck sa iyo, Trillanes. At kung ako kay Trillanes dapat tanggapin na ni Trillanes itong hamon sa kanya ng mga bangag supporters. Dapat tanggapin na ito, Trillanes. Mga kababayan, ang sabi ng pamunuan ng PNP, bibigyan daw po nila ng hustisya yung nasaktang pulis sa nangyaring bartagulan sa rally po sa Calao. Nangyari itong Miwan lang, Miwan ng umaga. So, ang hakbang ng Maisog, Labor Sectors Group ay nagkaroon din ng rally. Pero dito naman tayo nagsimula po sa simbahan ng Santa Cruz Marcha papuntang Mindiola. So, linawin din po natin walang kinalaman po yung mga Duterte supporters sa rallying ito. Ang rallying ito ay rally po ng mga komunistang NPA na nakikipagbardagulan sa mga pulis. Nagkaroon ng nasaktan, may sinapak, may sinuntok, may sinipa. So ngayon, gusto ng pulis na mabigyan ng hustisya yung nangyaring sakitan na ito. Okay yan. Gusto natin na lahat na naglabag sa batas ay dapat mananagot. Pero ang tanong, mga kababayan natin, kung ang PNP sa ganitong klaseng bardagulan sa mga rallies ay nangangako sila na talagang mabigyan ng hustisya yung nasaktang pulis, ganito rin po ba sila mangako na mabigyan din ng hustisya yung ordinaryong tao na talagang nagtiis
nahirapan dahil sa nangyaring corruption. Dapat ganon din sila, na mga kababayan natin. Dapat ganon din sila sa mga korap na politiko. Papanagutin ang mga korap na politiko dahil sa kanilang ginawang pahirap sa taong bayan. O ito, flood control project. Ang daming magnanakaw, pero tila ba pinoproteksyonan pa rin ng PNP. Ang daming magnanakaw, pero pinoprotektahan ng Armed Forces of the Philippines. Pinoprotektahan ng NBI. Sana, hindi lang po yung kabaro nila, yung kanilang bibigyan ng hustisya. Sana bibigyan din nila ng hustisya yung lahat, ang bawat Pilipino sa nangyaring korupsyon, sa nangyaring nakawan sa gobyerno at hindi sila nagpapadala, nagpapasuhol, nagpapautos sa mga korap na politiko kapalit ng pera. 'Di ba? Sana ganito sana ang gusto natin. Lahat na naagrabyado ay mabigyan ng hustisya. Dapat ganon. Ganito ngayon ang ginagawa nila sa impeachment ni VP Sara. Alam naman natin na ito po is political propaganda, political circus, kangaroo court ang ginagawa po nila. Ilang milyon, ilang bilyon po yung nanakaw sa kaba ng bayan, yung nawala sa kaba ng bayan para lang ma-impeach nila yung ating Vice Presidente. Yung ginawa nila kay President Duterte, yung group effort na kidnapping, sana ganon din, no? Yung PNP na gumawa ng paraan para mapanagot yung mga involved. Hindi lang PNP, Armed Forces, NBI, Supreme Court, DOJ, Ombudsman. Dapat ganito ang kanilang gagawin. Sana madali nila na magkaroon ng hustisya para sa ordinaryong Pilipino, hindi lang sa kanilang kabaro. Diba? Yun po yung gusto sana nating mangyari, mga kababayan natin. Pero again, hindi po tama yung ginawa ng mga ralistang ito. Nasaktan yung mga pulis. Kasi mga pulis ito nagtatrabaho lang. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, usaping pulis, usaping PNP, mag-deploy ng 7,300 na puwersa ang PNP para sa seguridad ng ASEAN Summit 2026 sa Cebu. So, another gastos, another pera ng taong bayan na naman ang malulustay para sa ganitong event. So, ang tanong natin, no? Ito ba ay mababalik ng gobyerno natin na ngayon talamak ang korupsyon? Sayang, no? Nagdi-deploy po sila ng 7,300 mga kababayan natin para po sa mga ganitong klaseng event. Pero yung talamak ngayon na pagbalik ng droga, krimen, corruption sa ating bansa, hindi natin nakikita na nagdi-deploy din ng PNP ng ganito karaming pulis para tuligsain ang talamak na krimen, droga ngayon na nangyayari sa ating bansa. Sana, sabi ko nga sa inyo, kung ano po ang kanilang ginagawa sa pag-secure ng mga VIPs na mga ito, dapat ganoon din sa pag-secure ng buhay ng bawat Pilipino. Diba? Sabihin nyo na talagang kritiko tayo, talagang kritiko tayo. Dahil sa totoo lang, nangihinayang po tayo na bakit kailangan pang gumastos ng ganitong klaseng ASEAN Summit na nasa krisis tayo ngayon. Sinasabi ng gobyerno, wala po tayong pera pang bigay, subsidiya sa petrolyong langis, sa produktong petrolyo. Ayaw nga nila tanggalin yung excess tax, yung VAT, dahil krisis daw po tayo. Pero gagastos tayo sa mga, mag-host tayo sa ASEAN Summit. Mga kababayan, di ba pwede na kanselahin muna ito dahil nasa krisis po tayo? And ano po yung benefits ng Pilipinas sa ganap na ito? Maibabalik ba yung gagastusin dito? Makikinabang ba yung ordinaryong Pilipino? O makikinabang na naman yung mga magnanakaw na politiko?